Humagulgol na lamang sa bangko itong si Young Hansen ng Portland Trail Blazers. Ayon pa sa kanya, I was emotional, I didn't play well, but I could hear the fans sitting on my left. They were loud, I'm really grateful. Umiiyak ng umiiyak ang batang ito mga idol sapagkat hindi niya naibigay ang kanyang pinaka-the best na performance kahit na ito'y pre-season lamang. Ngayon, bakit nga ba siya umiiyak? Umiiyak siya sapagkat ito'y dream come true para sa kanya. Kaya sa kanyang palagay ay sa bawat minuto na siya ipinapasok ng kanyang coach sa loob para maglaro ay dapat niyang ibigay ang kanyang 100%. Malimit lamang talaga para sa mga katulad niya na makapasok po sa NBA. Siyempre, mas malakas pa rin yung mga tubong Amerikano, malimit lang talaga yung mga taga-China, pero mayroon pa rin naman, di ba, yung mga taga-Japan. Sa mga ganyang bansa kapag sila'y nakapasok sa NBA ay parang jumakpat na rin po sila sa kanilang buhay. Yun ang kanilang malaking pangarap. Kaya kayang Hansen, umiiyak siya kahit na ito'y makikita sa telebisyon at makikita po ng buong China. Grateful siya sapagkat marami pa rin ang sumusuporta sa kanya at itong lahat ng ito ay dream come true para sa kanya. Ito naman ang magiging starting lineup ng Los Angeles Lakers sa pagsisimula ng season na ito. Austin Reeves, Rui Hachimura, DeAndre Ayton, Gabe Vincent at Luka Doncic. Nakapasok si Gabe Vincent sa starting lineup. Maganda kasi ang kanyang performance sa preseason. Impress na impress ang Lakers sa kanyang 5 3-pointers sa loob lamang po ng ilang minuto. Reeves, Hachimura, so far consistent sila sa kanilang naipapakita. Ngayon si DeAndre Ayton masusubukan to. Siyempre, Luka Doncic, pumayat siya, wala pa rin. Ganun pa rin naman, consistent at kumakamada siya ng malaking numero. Magaling siyang dumepensa. Yung akala ng karamihan na wala siyang depensa, well meron po. Kandidato nga siya doon sa Eurobasket. Sa pangkabuuan, malakas ang lineup na ito. Sasamahan mo pa ng isang LeBron James, malakas na to. Posible pa rin naman itong magbago, depende mismo sa kanilang coach, kay Coach JJ Redick. Nakadepende sa kung ano ang kanilang maipapakita, posibleng mag-reshuffle, posibleng mayroong papalitan, nakadepende sa kung ano ang kanilang performance. Eto sa ngayon ang malaking pinaplano ng Miami Heat, kaya sa ngayon kung mapapansin nyo, wala pa silang malaking star level player na kinukuha. Sa ngayon kasi, according mismo sa ESPN, kanilang tinatarget itong sina Giannis at Nikola Jokic. Si Giannis mayroong malaking chance na umalis sa Milwaukee Bucks pero so far itong si Jokic parang malabo po ito. Pero syempre nakadepende pa rin naman yan sa kanilang dalawa. Ayon sa impormasyon, sinusubukan sa ngayong makabuo nitong Miami Heat ng isang core base sa mga young players nila. Siyempre, Bam Adebayo, Tyler Hero, Andrew Wiggins. Para kung sakaling darating man ang araw na magiging available na itong si Jokic o kung magre-request ng trade itong si Giannis, ay handa silang sumugal. Handa silang mag-offer kaagad ng kanilang mga asset sa mga ito. Ngayon, ang malaking hamon din sa Miami Heat ay kung kanila bang makukumbinse itong si Jokic at itong si Giannis na sila'y magko-compete to the next level considering na ang dalawang ito ay nagkampyon na. Kaya sa ngayon ang kanilang hinahanap ay yung malakas pa sa kanilang kupunan.